Mula sa isang Batikan na TV news reporter ay naging businesswoman si Camila Kim. Sa suporta ng asawa ay nagsimula sila ng negosyo na naging agaw pansin sa mata ng mga magkasintahang nais magpakasal at sa mga dalagitang sasalubungin ang edad ng legal na panliligaw. Sinong mag-aakala na ang dating nakatiwangwang na lupa na pag-aari nila ay magiging isang paraiso? Mapapansin ang mga namumukadkad na bulaklak, mga haligi at batong pader na matatagpuan sa mga kastilyong nakatirik sa Europa at magarbong palamuti. Ngunit sa likod ng makukulay at nakakabighaning anyo ng Blue Gardens Weddings and Events Venue ay kwento ng sakripisyo at pagsisikap. My husband and I were looking for a venue. Garden wedding yung dream wedding talaga namin. So yung kaibigan ko, may in-email siya sa akin na picture ng kanyang garden, newly landscape garden. Tapos sabi niya, look, Camila, Timo, I had that landscape. So I was thinking, meron kaming lote in Commonwealth na hindi ginagamit. Paano magiging venue yun? Parang wala naman siyang itsura, walang kakwenta-kwenta. Yan, magiging venue ng wedding natin. Sabi ni Camila, tingnan natin. Sige, i-design natin. So si Camila started designing. Baka naman gumanda siya. Natutuwa kami dahil unti-unti nagbabago yung itsura niya sa isang walang kwentang lote. Biglang nagkakabuhay siya. Kami mismo ni Camila yung naglagay ng araal, ng araal pathway para lang magkaroon kami ng pathway. Sabi na, ano ba to? Parang hindi nating wedding kinabukasan. Hanggang sa, na nagkaroon na ng buhay, nagkaroon ng wedding. Ang kasal na mag-asawang Galvez ang nagbukas ng oportunidad para kanilang simulan ang negosyo. Kasi nakita namin yung iba-ibang mga venue, ang mahal ng mga renta, gusto namin maging pagpapala rin sa iba na, sige, mag-put up tayo ng business, ipa-rent natin itong Blue Gardens. So nag-isip kami, sige, pa-register na natin sa DTI. Ito na ang simula ng pagyabong ng kanilang hanapbuhay. Kahit maliit o malaki man ang puhunan, walang tatalo sa Pilipino pagdating sa diskarte sa negosyo. Teka Camila, share mo naman sa amin ang mga sikreto nyo ng maganda at malagong negosyo. Start small. Kung anong meron ka sa business, use that capital, whatever you have. I wouldn't suggest na maghihiram ka sa bangko because that earns interest. Mas lalaki yung utang mo. Kasi kung nag-focus ka lang sa pera, hindi mo focus yung pag-satisfy sa client mo, hindi siya magiging masaya. If you want to really develop a good product or if you want to really develop a good service, it should be something na talagang gustong-gusto mo. Kasi wala na magsasabi sa'yo na, i-improve mo yung venue nyo, i-improve mo yung services mo. Gagawin mo kasi you love to do it. Instead of, di ba yung gagayahin mo yung iba kasi pumatok na yung iba, hindi eh. Go for what you are really passionate about. Basta mahal mo yung ginagawa mo, talagang papatok yan. We have to be honest in all our dealings. We have to pay our taxes diligently and honestly. Kung itatrato mo yung mga empleyado mo as part ng pamilya mo, part ng growth ng company, they will really give their heart and their soul to what they're doing. Pero kung feeling lang nila na, alam mo, parang tool ka lang dyan, etsyepwera mo lang sila. Ganun rin ang gagawin nila sa business. Ialay natin yung business natin sa Diyos. Hindi lang siya gawin na parang a way na para kumita tayo, pero talagang gamitin siya as a way for God to bless other people. If you ask me if diligence and hard work is enough to sustain a successful business, no, it's not. If you become so proud and sabi mo, I can do this on my own kasi magaling ako eh. Kayang-kaya ko yan eh. It's my talent. If you do not recognize na lahat yun ay galing talaga sa Diyos, He will humble you. Isang di pangkaraniwang puhunan ang dapat nating isaalang-alang at yan ay ang pananalig sa Diyos na siyang nagbibigay ng tunay na kayamanan sa ating buhay.